alam ni BP Sara na mukhang may basbas ng isang Marcos Jr. ang mga galawan ngayon ng Huwad Committee. Marlon, para naman sabihin wala siyang basbas, ano naman yung pinanggagalingan niya nung sabihin niyang he was deceived by VP Sara? Oo, ayun o. Galit na o. Huwag ka dito, nasa labas ka pa bumabata ko. Ganun! Ayun o, picture o. Oh, Alam mo kanina pa. Ayun o. papahuli kita. Sige, bumabata ka dyan ha. Kanina pa kung alam Ayun o, mo sa akin. Pauli. Ayun o. Bigay na nga ako Ayun o. Ayun pre o. Dito, bumabata ka sa daan. Bigay na nga ako Ayun na. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Marlon at Miss Pam mga kababayan. Marami ang nabigla mga kababayan dito sa binulgar na revelasyon nga ni VP Sara patungkol kay Bongbong Marcos na mas lalo pang lumakas ang request ng sambayan ng Pilipino na bumaba na itong si Bongit dahil hindi nakarapat-dapat sa posisyon bilang presidente. Na kung maaari si VP Sara na lamang ang maging presidente at i-impeach na di umano itong si Bongbong Marcos. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, talagang lack of empathy ngayon itong mga nauupo dahil pansariling interest talaga ang kanilang inuuna. Na pati nga itong pagsugpo ng droga hindi na nila magawa ng maayos kung kaya't naglilipanan na. Ating pasadahin muna ito mga kababayan upang mamulat ang sambayan ng Pilipino sa tunay na nangyayari under sa administrasyon ni Junior. Oo, ayun o. Galit na o. Huwag ka dito, nasa labas ka pa bumabata ko. Ganun! Ayun o, picture o. Oh, Alam mo kanina pa. Ayun o. papahuli kita. Sige, bumabata ka dyan ha. Kanina pa kung alam Ayun o, mo sa akin. Pauli. Ayun o. Bigay na nga ako Ayun o. Ayun pre o. Dito, bumabata ka sa daan. Bigay na nga ako Ayun na doon na o. Grabe. Bumabata ka sa daan Mga galit ka na no. Kung sino ba talaga totoo Kung si Hila ba, kung si ate ba. Oh. O yung putang inang yun ba, Ayun o. Picture mo na. Ayoko na kung sigurado. Oy, doon ka, huwag ka bumatak dito sa daan. Ayoko ng visit na. Wala man naman yung ano. Meron yan, kunti na nga lang. O, ito na. Ayun tayo, ito na. Ayan na, sandali Huwag na nga lang. dyan. Oh, dito. Ito, hindi ako papayag. Uy. Doon kayo. Wala talagang kapag-apag-asa mga kababayan. Tapos ngayon sa hearing itong kampanya laban sa droga ni Tatay Digong pa ang minamasama ng mga pulpul na kongreso. Ayan mga kababayan, kitang-kita kung paano lantaran ang pagiging adik ngayon. Nawika nga ng taong bayan parang authenticated video din ni Bongbong Marcos na pagpupulburon di umano. Hay nako. Dito ka bumabata ka. Ayun doon. Dito. Ano, ayun tayo. Ayan na. Uwi na nga eh. Huwag ka dyan. Maraming ano dito. Maraming inosenteng tao dito. Huwag itapon dyan. Hindi ako natago. Hapon na yan. Gamo. Huwin mo to. Ang Ano sa malala. inyo, di ba? Uwi na. Tara na, uwi na tayo. Gabi yan eh. Hindi nga, uwi. At yun na nga mga kababayan, mantakin nyo yun sa panahon ni Tatay Digong walang ganyan mga kababayan. Takot at patago pa na gumagawa ng kabalbalan ang mga adik Ngunit ngayon, kitang-kita na sa bawat kanto o tindahan ng ating mga daan. Kung kaya naman mga kababayan, ipag-ingatan nyo at sabihan nyo na rin ang inyong mga anak na lumayo sa mga ganitong gawain na kanilang ikaw kapahamak. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sa tingin mo, bakit, ano nag-trigger sa kay BP Sara para magpatawag siya ng press con at ilabas yung mga galit niyang ganito? Yung sobrang pagiging baboy, disrespectful, at unbecoming of public servants ng Congress na pinamumunuan ng isang speaker na ang tinawag din niya, alam nyo ba, ang mga kasamahan niya doon, ang tawag sa kanya Tambi. Ang cute niya doon actually, nung sinabi niya yon. Alam, Ano yun, napaka-casual niya magkwento. Casual pero alam mo may pitik May kaldag, di ba? Oo. Pero yan, makikita mo sa tono ng kanyang mensahe, Marlon, na she has no respect anymore. Ano man, Diba? hindi lang kay Tambi. Oo, hindi lang. Actually, ano to napuno na eh. Na kasi alam niya, hindi lamang si Tambi at bilang presidente, ikaw, Marcos Jr., pwede mo naman kausapin ang pinsan mo. Total, nakakatanda ka naman pinsan, at ikaw pa ang presidente ng Pilipinas at Speaker of the House yan. Pwede mo naman sabihin, uy,
Huwag nyo naman ganyanin yung BFF ko. Pero wala eh. As in, wala siyang ginagawa para patahimikin, patigilin. Yung ginagawang paninira ng WAD Committee, 10 ng mga ibang opisyalis na sa Kongreso, partikular ni Tambi, at yung sparring partner niyan si Congressman Saldico, para banatan ang isang VP Sara. Alam ni VP Sara na mukhang may basbas ng isang Marcos Jr. ang mga galawan ngayon ng WAD Committee. Marlon, para naman sabihin wala siyang basbas, ano naman yung pinanggagalingan niya nung sabihin niyang he was deceived by VP Sara dun sa all this time he thought na merong friendship between them. Siya pa na-deceive. Nakinutsa din naman ng isang Sara Duterte. Oo, Di si ba Mr. Deception. Oo, na sinabi niyang for the love of God, sabi niya, Yeah. may panahon ka, ang dami mong time para dyan sa nararamdaman mo. Hindi ba dapat inuuna mo ang mga nararamdaman ng Pilipinong nagugutom? Correct. Correct. Di ba? Correct. Alam mo, dito mo makikita na sana itong si VP Sara na lang ang nagpresidente. At hindi yung Sayang. budol na nakaupo ngayon. Sayang. Mark. Sayang. No? Di ba? Sayang. Ito Sayang. makikita mo sa kanyang pananalita, emosyon pa lang yan, galit, Marlon, dahil nga naman walang ginagawa ang nakaupo ngayon. Makikita mo na ito ay may puso para sa taong bayan. Yan din ang wika, Miss Pam, na nakararami, no? Na sana di umano si VP Sara na lamang ang naupong presidente at hindi itong si Bongit. Na noon pa lamang kasi winarningan na tayo ni PRRD ngunit hindi lang talaga tayo nakinig sa kanyang sinabi. Ay nako. ng Mismo. bansa. Mismo. Pati Nagkamali dito tayo pakitang ng tao. iniluklok. Nagkamali. Nagkamali tayo Pati ng naman siya. iniluklok. Pati naman siya. Ang maganda sa kanya, hindi niya direktang sinabi, masabi na nagsisisi siya, na naging ka-ticket siya ng isang Marcos Jr. Pero malaman yung sinabi niya na may plano ang nasa itaas, kaya nangyayari ito. Oo, kasi pala tinanong din siya if she regrets Oo. being with and supporting, running with. Running with, Oo, di ba? Marcos. Marcos Jr. Ang sinagot niya actually parang, this needs another sit down. Parang gano'n, no? Tapos sinabi niya, may plano ang Diyos. Yes, tama. Ikaw, sa tingin mo, kasi dati na rin nating tinatanong yan sa mga, sa mga sarili natin, kay Atty. Vic, tinanong din natin. Kaya ngayon si VP Sara ang natatanong. Not everyone will say na, yes, nagsisi tayo. However, ang pinakamagandang mga nasasagot nila is, hindi naman tayo ang nagkamali, Marlon. Yung mga tumulong, hindi naman tayo ang nagkamali. Yung mga pumoto, hindi naman ho tayo ang nagkamali. Ang nagkamali ho, yung taong iniluklok natin, dahil unang-una pa lang pala, sa plano nila, ay manloko na. Hindi natin Correct. nakita yun. Tama. And ang ganda ng sinabi nga, no? Sabi ni VP Sara, kasalanan ko ba na hindi siya marunong magpaka-presidente? Di ba? Ang lalim nun. Ang yun kung sampal yun, Marlon, ng isang babae, naglatay ang pisngi nung sinampal. Sa Sobra. totoo lang, paglalatay talaga. Parang nga yung magkasawang sampal Oo. with matching pompiar. Yung pagbanda, yung pag-fiesta. Sabi nga, di ba, kay Fernando po yung pinapompiar. Si ano yun? Si Max Alvarado. Max Alvarado. Yun yung no? At saka talagang tama ang isang PRRD Mm. na isang weak leader ang isang Marcos Jr. Ito rin ang biglang pumasok sa isip ko, Marlon. Di ba una nang sinabi ni PRRD na weak ang isang presidente Yes. dahil sa mga panahon na kailangan yan, hindi yan lalabas. Yep. Hindi lumalabas. Hindi nagsasalita. Hindi ina-address ang mga issues. Ilang araw ng baha. Mga siguro after a week pa lang lilipad. Aerial inspection pa ang gagawin. Kung sumuong man sa baha. Motorcade pa. Correct. Motorcade pa. Na Oo. nagfi-feeling artista ang lolo mo. Correct. Nakakaano. Parang lalo mo binibigyan ng iisipin ang mga taong sumuporta sa iyo na hindi ka na muling suportahan kung sino man ang i-endorse. Alam mo, mabigat pa rito, Pam. Kailan ba tayo may kausap, no? Ang sabi, talaga daw nagpapatakbo na ngayon ng palasyo ng Malacanang. Yung babae. Grabe. No? Grabe yun. At doon sa babaeng yun,
Kailangan ang loyalty mo nasa kanya. Nasa kanya. Wala sa loyalty ng isang Marcos Jr. Pwede ba Naku. natin ikwento yun? Pwede, Na- kwento. ano Huwag na naman? sabihin, sino yung nagkwento. Di ba? Sino Oo, kaya oo, yun, oo. mga Yung kababayan? gaano katotoo na ang pinalitan ng bagong kalihim ngayon Mm, ng PCO mm. na ang unang main reason kung bakit hindi siya, ano may natipuhan ng babae. Dahil ang loyalty di umano nito ay nandun sa presidente. Itong mga na-promote naman. Syempre, alam na nila ang game, alam na nila ang dynamic Himod. pagdating sa loob. Himod wetpacks na. Himod butod ba? Diba? Parang, at syempre, yung iba pa So, ibig sabihin, Sir Marlon, itong si F. Eliza, siya talaga ang namumuno ngayon sa bansang Pilipinas at hindi si Bonget. Kaya pala hindi mapatawag-tawag si smuggling hearing ito. yung informasyon na nakarating sa atin kung bakit yumao ang isang dating Grabe. Senior Deputy Executive Grabe, Secretary na si Hubert Guevara. Guevara ay yumao ng broken hearted. Grabe yun. No, grabe yun. Grabe yun. Anyway, Yun may yung ibang episode tayo dyan. Yan si Mrs. Deception. Oo. Diba? Sa storyam yun. Sa ibang araw natin sa usapang barangay natin itatakel yan. Ang gusto ko lang another highlight, Marlon, pala, dun sa press con ni VP Sara, yung bangkay na huhukayin, alam mo, it is an indirect message na she is trying to instill fear kasi dun sa chaos naman na nangyayari sa Congress, Marlon, na gumagawa ang mga huwadcom ng picture na merong dapat hindi ikagusto sa mga Duterte. Kinounter yun ni Sara by saying na huhukayin ko yan, itatapon ko yan sa West Philippine Sea. Wait pa That man. is an indirect message of telling them, mas may kaya akong gawin sa inyo. Correct. Sa tingin mo? Oo naman. Oo na. Isip ko Alam lang mo ba, ngayon, ngayon lang ano din. ba, isang catchy pa rito? Ah, Bukod dun sa paghukay sa mga labi mm, ng Marcos Sr., mm, yung inimagine niya na gigilitan niya, puputulan niya ng ulo. ay, Isang ano naman Marcos Sr., yan? Yung sa Malabas yung pagiging Muslim ng isang VP Sara, di ba? German. O German pa. Oo, ang mga hindi naman sa hindi ito paninira, it is actually a paghanga, Marlon, Yes, oo. na matatapang kasi ang Oo. mga Aleman. Totoo Naman. yan. Oo. Naman. Yung ba sinasabi mong gigilitan niya ng ulo, yung bata, yung graduate na Yung graduate. humihingi, oo, ay na- parang naglalambing. tradition pala yun, Pam. Tradition yun dahil noong 2019, may naglabing din na ganun kay PRRD Mm, na outright nung binigay. binigay ng isang Rodrigo Duterte. Alam mo, meron Correct. ng interpretation dyan. Ano? Unang-una, ang isang mataas na opisyal ay dapat namumuhay ng payak. Ibig Tama. sabihin, hindi magarbo dapat ang iyong mga, or ano yan, hindi luxurious ang brands ng Mhm. iyong mga suot, na kung anytime na may maglambing, you can willingly let go of that material thing and gift it to someone else na naglambing. Paano ba yan, Miss Pam? Yung relo pa lang ni Bongbong Marcos, pumapalo na sa 4.5 billion pesos. Magkano ba ang sahod ng presidente? At bakit kayang magkaroon ng ganong kamahal na relo itong si Bonget? Halata masyado na hindi lang sa Kongreso, no? House of Crocs ang may korupsyon, kundi mismo ang presidente natin. Or kahit hindi ka nilalambing dahil lang gusto mong mag-share ng part mo, ibibigay mo yon. Correct. Kung nga naman napakamahal, Marlon, at pera ng bayan ang ginamit mo, bibigay mo ba? Sabihin na natin, Presidente, patek yan. presidente ka na. Oo. Presidente ka na. Hmm. Pwede mong gawa ng ano yun. Talagay mo, patek yun. Hmm. Magkano halaga nun? Hindi ko alam. Di ba? Pwede naman outright sagutin niya. Hmm. Kunin niya yung mikropono, tapos bubulong niya ron sa graduate hindi nakadete. Hmm. Bubulong niya ron na patik Philip to. Pero ibebenta ko to para sa buong klase nyo. Ibibili ko kayo ng tagitag isang relo. Yun din, Kumuwiti ka, di ba? ay, Alam mo, di ba? yun din ang gusto ko, Oo. yun din yung parang pumasok sa isip Mhm. ko, na parang, kasi nakaharap sa kanya, nakataligot sa Oo. student body yung Oo, bata, di ba? Nakaharap sa kanya. Mhm. Ihaharap ko sa tao. Sige, kuha ng mikropono. Oo. Sabi, naglalambing ang graduate natin at humihiling ng relo.
tayo po ay magsusumikap na makahanap ng makalipon ng enough para lahat po ng batch nito, bibigyan ko kayo ng relo. Dahil sa sinabi niya ni BP Sara at itong pinagkwekwentuhan natin, malamang sa mga susunod na graduation rites ng PNPA at saka PMA, malamang sa malamang magpapagawa na ng mga presidential watch yung mga yun para ipamigay. So, Ano yun? Parang, ano yun? Kaplastikan na yun eh. Kaplastikan na yun. Di ba? Wala Kaplastikan talaga na yung yun. bukal sa loob doon Wala. na yung ginawa ni PRRD ang kapuri-puri. No? Pamela. Mm-mm. Diba? Yun yung ano lang. Itong, yung relo Marlon, is is sending us symbolism na itong si Marcos Jr. is not willing to gift anyone his time. Mismo. Kasi nag-counter ang isang VP Sara sa isip lang niya, di ba? Mm. Kasi naiinis na raw siya. Sabi niya nga, gusto ko nga ibigay yung relo ko na lang at sabihin doon sa bata, ito na lang, relo din naman to ng Vice President. Kaya lang, nag-isip din ng Ali na baka mas mapahiya yung bata kung alam mo yung aaluin niya yung yung pagkalungkot dahil hindi nga napagbigyan kasi nakita na niyang napahiya yung bata. That is a woman next to the highest position in the country, the president, who is willing to gift her time to people dahil hindi kayang gawin ng isa. Correct. Saka Pam, alam mo ba, ang relo, simula pa lang nung una at ikalawang digmaan, napaka-importante na to sa mga sundalo. Yeah. Saka sa mga nakipaglaban sa digmaan. Kaya nga kung papansinin mo yung mga history ng relo, kahit nung history ng Rolex, IWC, Omega, sila mismo, yung mga Aleman, kumukuha ng mga kumpanya ng iba't ibang relo. May tinatawag pa nga rin yung Dirty Dozen na hinire nila yung 12 watch companies para igawa yung mga sundalo nila ng relo kasi sa gera napaka-importante to. Dahil dito malalaman nakasynchronize, sabay-sabay sila kung aatake sila ng sabay-sabay. So, mula't mula ang relos ay napaka-importante at napakahalaga sa isang digmaan, lalo rito sa mga kadete na bagong graduate at magiging opisyal pag ka-graduate nila. And tiyak sasabak sila sa digmaan. Sasabak sila sa gera at iaalay nila ang sarili nila para sa bayan. At dun sa sitwasyon na nilagay nila yung batang yon Marlon, yung imbis na sana sa presidente lang siya napahiya, meron pa, ayon sa kwento ni BP Sara, Yung dalawang na ilan na dalawang tumawa, ano? Yan, Marlon, di ba? Lagi Ito tayo yung may mga ugaling kasabihan. aristokrata. Tell me who your friends are, And I will tell you who you are. Di ba? Di ba? Yan yung ano eh, yung, ewan, ito yung taong wala ng puso, wala ng oras sa kanyang mandato, pero maraming time pagdating sa mga propaganda. Insensitive, no? Lazy. He lacks compassion. Lacks And he compassion. should resign. Joke lang, sabi naman yun ni Baste. Biglang kabig. Bakit? I was just quoting Mayor Baste, di ba? Wala